Magandang araw mga bata! Ang aralin natin sa ikawalong linggo sa MTB MLE2 ay may layuning nakagagamit ng angkop na ekspresyon sa pagpapakita ng isang obligasyon, pag-asa at pangarap. Isaayos ang mga ginulong letra upang makabuo ng salita. Ito ay hayop na may matigas na bahagi sa likuran. Ang tamang sagot ay pagong. Pangalawang bilang, ito ay may pakpak at lumilipad. Ang tamang sagot ay ibon. Maliit na piraso ng kahoy. Patpat. Ito ay ginagawa ng mga hayop na may pakpak. Lipad. At panglima, nais makamit sa buhay. Ito ay pangarap. Magaling mga bata. At ngayon naman, magbabasa tayo ng isang pabula. Ang pamagat nito ay Ang Aso at ang Uwak. May isang uwak na nakakita ng karne na nakabilad sa araw. Tinangay niya ito at lumipad ng malayo. At sa dulo ng sanga ng isang puno ay sinimulan niyang kainin ang karne. Ngunit narinig niya ang malakas na boses ng isang aso na nagsabing, "Sa lahat ng ibon, ang uwak ang pinakamagaling, walang kakumpara." Natuwa ang uwak at binukas ang bibig para humalakhak. Ang nangyari ay nalaglag ang karne mula sa kanyang bibig. Nahulog ito sa lupa kung saan kaagad sinunggaban ng aso. Walang nagawa si uwak kundi tingnan ang pagkain ng aso sa nahulog niyang karne. Mula noon, hindi na muling nagpalinlang si uwak kay aso. Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong tungkol sa ating pabula. Sino-sino ang mga tauhan sa pabula? Magaling! Saan nangyari ang kwento? Mahusay! Bakit nahulog ang karne ng uwak? Ano ang aral na nakuha mo sa kwento? Magaling mga bata! Kung ganon ay dumako na tayo sa ating panibagong talakayan. Sisimulan natin ito sa pagbabasa ng isang pabulang may pamagat na Ang Pangarap ng Pagong. Ito ay muling isinakwento ni Babylyn Aret Soner. Matagal ng pangarap ni Pagong ang maranasan ang makalipad at makarating sa kalangitan, kampantay ng mga ulap. Isang araw, kinausap niya ang kanyang mga kaibigang ibon. "Maaari ba ninyo akong tulungan na makarating sa kalangitan at matanaw ang magagandang tanawin sa kalupaan? Gusto ko lang maranasan ang inyong nararanasan." "Sige, tutulungan ka naming matupad ang matagal mo ng pangarap." "Paano naman ako makakalipad at makakarating sa itaas?" "Madali lang. Gagamit tayo ng isang patpat. Kakagatin namin ang magkabilang dulo ng patpat. Kagatin mo naman ang gitnang bahagi nito. Madadala ka namin sa aming paglipad." At kinagat nila pareho ang dulo nito at pinakagat si Pagong sa gitnang patpat. Umakyat sila paitaas. Tuwang-tuwa si Pagong dahil naabot na niya ang kanyang pangarap. Maya-maya pa'y nakita sila ng mga tao.
Itinuro ng mga tao ang 2 ibon at 1 pagong na nasa himpapawid. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento, mga bata? Magaling! Kung ganon, ay sagutin natin ang mga tanong tungkol dito. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Magaling! Ano ang matagal ng pangarap ni Pagong? Mahusay? Nakamit niya ba ito? Sa paanong paraan niya nakamit ang kanyang pangarap? Magaling! Ngayon ating suriin ang 3 salitang ito: obligasyon, pag-asa, at pangarap. Ang obligasyon ay ang tungkuling kailangang gawin o gampanan. Ang bawat bata ay mayroong mga obligasyon sa tahanan, paaralan, at sa pamayanan. Sa tahanan, ang obligasyon ng mga bata ay ang paggawa ng mga gawaing bahay. Sa paaralan naman, ang pag-aaral ng mabuti. At sa pamayanan, ang paglilinis sa tapat ng bahay. Ang pag-asa naman ay ang pagkakaroon ng positibong kaisipan at damdamin ng isang tao na maghintay at magtiis ng may pananabik at manalig sa mga bagay na inaasahan. Halimbawa, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Habang may buhay, may pag-asa. Ang pangarap naman ay ang mga gawain o tungkulin na gustong maabot ng isang tao pagdating ng panahon. Halimbawa, pangarap kong maging isang guro paglaki ko. Ang aking pangarap sa buhay ay magkaroon ng malaking bahay. Tandaan na makakatulong sa isang tao na mapagtagumpayan ang nais makamit sa buhay sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa kanyang mga karanasan. At ngayon, para sa inyong unang gawain, isulat ang titik O kung nagpapahayag ng obligasyon, A kung pag-asa, at P kung ito ay pangarap. Pangarap kong maging isang sundalo. Ang sagot ay P. Umaasa si Trina na uuwi ang kanyang ama. Ang sagot ay A. Mag-aaral akong mabuti para makakuha ng magandang trabaho. Ang tamang sagot ay O obligasyon. Pang-4, hindi makapaniwala si Myra na nakamit niya ang kanyang pangarap na maging isang bumbero. P. At pang-5, naniniwala si Alan na mataas ang kanyang marka sa pagsusulit dahil napag-aralan niya ito. Mahusay, mga bata! Ngayon naman buuin ang talata gamit ang mga salitang nasa kahon. Ngayon ay sagutin na natin ang talatang ito. Ang obligasyon ay tungkuling kailangang gawin o gampanan. Pag-asa ang pagkakaroon ng positibong kaisipan at damdamin ng isang tao na maghintay at magtiis ng may pananabik at manalig sa mga bagay na inaasahan. At ang pangarap ay mga gawain o tungkulin na gustong maabot ng isang tao
pagdating ng panahon. Mga bata, lagi niyong tatandaan na makakatulong sa isang tao na mapagtagumpayan ang nais makamit sa buhay sa pamamagitan ng pag-uugnay nito sa kanyang mga karanasan. Para sa inyong pagsasanay, sa loob ng kahon gamitin ang mga larawan na nagpapakita ng obligasyon, pag-asa o pangarap. Pinatunayan ni SK Chairman Manalo na sa paglilinis masasabing ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ang tamang sagot ay titik D. Walis at dustpan ang kailangan para sa kalinisan ng ating pamayanan. Titik A. Pangatlo, natupad ang pangarap ni Joey na maging isang musikero. Titik C. At pang-apat, nagsisikap si Ana at Lito na mag-aral ng mabuti nang makakuha ng malaking marka sa pagsusulit. Ang tamang sagot ay titik E. At pang-lima, lumahok si Bea sa idinaraos ng kanilang barangay na taunang tree planting. Titik B. Magaling mga bata. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Paalam at maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood.